palitan natin ng LCD ni Mother. Ano, tara. So, tayo nga ay magpapalit ng Infinix Hot Plate 10 ngayon. So, napalit ko na pala talaga ito. Matagal na to. Bali, ngayon ko lang i-upload kasi ngayon pa lang ako naging bakante. So, dito nililinis ko lang from back and front. And then, yung phone pa lang ito is kay Mother. And then, matagal na din talaga to. Mga almost 5 years na din itong phone na nasa kanya. And then, yung LCD nito is nakaangat na talaga, and then nilalagyan na ni Mother ng tape. Since nakapunta ako dito, and then alam ko din naman, umorder na lang ako ng LCD at the same time, pinalitan na lang natin kasi ayaw din kasi ng Mother ko magbili ng bagong cellphone kasi lahat ng informations tsaka contacts na is nandito. So ayun, kasama ko pa si Darna. Agaran matapos ko mabuksan, in-unscrew ko na, tinanggal ko na lahat ng screw na nandito sa parang shield sa plate niya. Tinanggal ko na din ang touch niya, fingerprint touch, tsaka yung shield palette ng fingerprint touch para at least makuha natin, and then ma-open natin yung motherboard kasi nandiyan nakalagay yung cable ng battery. Different from iPhones or iOS phones, kailangan natin tanggalin first yung motherboard, yung motherboard case or shield niya, and then yung mga fingerprint, and then yung mga palette, and then i-unscrew lahat kasi kailangan din natin tanggalin yung battery. Unlike the iOS, pag napalitan ng LCD or ng battery, wala na tayong kailangan i-unscrew na or tanggalin na battery kasi nga naka-attach na siya. Yung kailangan lang natin tanggalin is yung palette. Dito sa smartphones, kailangan talaga natin tanggalin kasi yung cable nakatago sa cable ng battery, nakatago sa shield ng motherboard palette, and then kailangan din talaga tanggalin yung battery kasi nakaipit sa baba yung cable ng LCD. Right after na matapos ko matanggal yung mga screws, pati na din yung screw at na-attach ko na din yung fingerprint or finger sensor ng Infinix Hot ni Mama, Hot 10 plate. Tinanggal ko na din yung shield or shield screw sa shields dun sa baba ng motherboard as well, para at least matanggal talaga natin lahat, magawa natin ng walang aberya yung cellphone, tsaka maayos lang din yung pagkagawa natin sa phone. Then may balik lang natin ng wala ibang depekto na hindi na natin kailangan magdagdag pa ng ibang parts na bibilhin para iayos ulit. So ayan, dito dahan-dahan ko lang tinatanggal yung battery gamit yung free na tools galing dun sa binili nating LCD, at saka ginamitan ko din dito ng alcohol para lumambot din yung glue sa baba kasi para hindi natin madisgrasya or matusok. Ayan, natanggal ko na siya. Ganyan yung glue or tape na nasa baba. So dahan-dahan lang talaga tayo kasi mahirap pag natusok natin yung